Magandang araw, mahal naming mga taxpayers. Nais mo bang ilipat ang ownership ng nabili mong property? Nasa tamang ahensya ka. Kakailanganin mo ang tinatawag na Electronic Certificate Authorizing Registration or ECAR issued by the BIR. ECAR ang siyang magsisilbi mong proof na ang mga one-time transaction or on-not taxes kalakip ng iyong pagbili ng lupa ay nabayaran at na-verify dito sa BIR. Ito ay isa sa mga requirements ng Registry of Deeds upang irehistro ang iyong deed of absolute sale at ilipat ang ownership papunta sa iyo. Isa rin ito sa requirements ng Local Assessor's Office upang mapalitan ang owner's name sa tax declaration. Ngayong araw ay pakikita namin sa iyo ang proseso sa pagkuha ng ECAR. Upang mabayaran ang mga taxes at makakuha ng ECAR, kailangan mo munang mag-apply ng Approved On-Net Computation Sheet or OCS. Ito ang Official Computation of Taxes na signed and approved ng BIR. Kung ang property ay isang capital asset na siyang hindi ginagamit sa business ng seller at hindi binili sa seller na engage sa realty business, ang babayaran mo ay Capital Gains Tax at Documentary Stamp Tax o DST. Ang CGT ay 6% of higher between the selling price versus the higher of zonal value from BIR versus fair market value from the assessor's office. Ang deadline of filing and payment nito ay on or before 30th day after the notary day ng deed of absolute sale. Kung ang property ay isang ordinary asset tulad ng property na binili sa seller na engage in realty business, halimbawa na lang ang developer ng subdivision, expanded withholding tax at DST ang i-remit o babayaran mo. Ang EWT ay 1.5% to 6% of higher between the selling price versus the higher of zonal value from BIR versus the fair market value from the assessor's office. Ang deadline naman nito ay on or before the 10th day immediately following the end of the month when the transaction occurred. Samantalang ang rate para sa DST ay 15 pesos per every 1,000 pesos or a fraction thereof na kinakailangang bayaran on or before the 5th day after the close of the month of notary date, the deed of absolute sale or deed of transfer. Upang makakuha ng approved OCS, narito po ang ating mga requirements. Para sa sale of capital asset, una sa ating listahan ay ang taxpayer identification number ng seller at ng buyer. Mangyaring mag-fill up ng TIN verification slip. I-verify ito ng aming officer of the day. Notarized Deed of Absolute Sale o DOAS or Deed of Transfer na siyang nagpapatunay ng naging bentahan ninyo. Certified True Copy or CTC of Tax Declaration of both land and improvement at the time or nearest to the notary date of deed of absolute sale na makukuha mo sa local assessor's office. Kung walang improvement o gusali ang nabili mong property, kailangan mong mag-secure ng Certificate of No Improvement issued by the local assessor's office. CTC of Original or Transfer or Condominium Certificate of Title na makukuha naman sa Registry of Deeds. Photocopy of government-issued ID na mayroong specimen signatures sa photocopy. Kung iba ang taong nakapirma sa Deed of Absolute Sale o kaya naman ay iba ang magpoproseso sa aming tanggapan, kailangan mo ng Special Power of Attorney o Secretary Certificate na nag-authorize sa taong iyon. Certification from the Philippine Consulate or Apostille kung ang DOAS o SPA ay na-execute sa ibang bansa. Kailangan rin nating i-provide ang PSA copy ng marriage contract ng sellers if sila ay kasal. Mangyaring kumuha ng location plan or vicinity map na makukuha mo sa local assessor's office kung ang address ng property na nakalagay sa tax declaration ay hindi eksakto o hindi kabilang sa specific vicinities ng aming zonal values. EWT. Kung ang property ay ordinary asset, idagdag mo ito sa mga naunang nabanggit na mga requirements. Sales invoice issued by the seller at contract to sell and schedule of payments kung ang selling price ay binayaran through installments
na siyang makukuha mo sa seller. Para po sa kabuuang listahan ng mga requirements, pakiscan ang QR code sa ating screen para sa Checklist of Documentary Requirements or CDR. After mong makumpleto ang mga requirements, magtungo lamang po sa BIR Revenue District Office or RDO na nakasasakop sa location ng property. Maaari ka pong mag-secure ng scheduled appointment through our e-appointment system upang makaiwas sa mahabang pila. O kaya naman, pwede ka pa ring mag-walk-in sa RDO. Kumuha ka lang ng queuing number at hintayin na tawagin ng iyong number ng ONET Officer of the Day. Kapag tinawag na ang iyong pangalan para sa scheduled appointment or queuing number for walk-in, mangyaring ipasa ang mga required documents sa ONET Officer of the Day. Kung kulang pa ang iyong mga requirements, bibigyan ka nila ng CDR na nakalagay ang mga kulang na dokumento. If kumpleto na ang mga requirements, makatatanggap ka ng CDR na lahat ng dokumento ay kumpleto at naisubmit na sa BIR. Bibigyan ka rin ni BIR ng claim slip para sa approved OCS. Ma'am, kailan ko po makukuha ang approved computation sheet? Ang processing time para sa approved OCS ay nakadepende kung simple o complex ang iyong transaction. For simple transactions or those involving 1 to 3 properties, maaari kang bumalik sa RDO on the 3rd working day to claim the approved OCS. For complex transactions or those involving more than 3 properties, maaari kang tumagal ng 7 working days. Reminder lang po, nakalagay sa claim slip ang araw kung kailan ka babalik para i-claim ang approved OCS. Sa iyong pagbabalik sa RDO, i-present mo lang ang iyong claim slip sa Officer of the Day to claim the approved OCS. Paki-check ang approved OCS kung tugma ang mga detalye ng pagkakabili. At kung tama naman, i-accomplish ang ONET survey form. Gamit ang EBIR forms, mangyaring mag-file ng ONET tax returns base sa computation na nakalagay sa approved OCS. Ang EBIR forms ay maaaring i-download sa iyong computer or laptop. Pwede ka ring magtungo sa e-lounge ng RDO at humingi ng assistance sa BIR personnel para tulungan ka sa pag-file ng tax returns tulad ng BIR Form 1706 kung capital gains tax or BIR Form 1606 kung expanded withholding tax at BIR Form 2000 OT para sa documentary stamp tax. Kailangan mo ring magbayad ng certification fee gamit ang Manual Form 0605 na may tatak na Team Verified. Para sa guide ng pag-fill up ng EBIR forms, you can refer to this QR code. BIR Form 1706, Capital Gains Tax. Narito ang guide sa pag-fill out ng BIR Form 1706. After ma-install ang EBIR form sa PC, i-open mo ito. Profile ang unang lalabas sa inyong screen. Mangyaring punan ang mga sumusunod na detalye na maaari mong ibasa sa approved computation sheet. TIN of seller, RDO code of TIN, name of seller, address of seller, zip code, telephone or contact number, active email address, at select BIR Form 1706. Sa paglabas ng BIR Form 1706, ito naman ang susunod mong pupunan. 1. Notarial date of DOAS. 2. Click No kapag walang previous payment of taxes or yes if meron. 4. Piliin kung individual o corporation ang seller. 7. TIN of buyer. 8. RDO code. 10. Name of buyer. 12. Address of buyer. 14. Address ng property na binenta. 14A. RDO code na nakasasakop sa location ng property. 15. Property classification kung ito ay residential, agricultural, commercial at iba pa. 16. Title number, sukat ng ibinentang property, tax declaration number ng lupa at tax declaration number ng improvement. 17, 18, 19, and 20, sagutin kung yes or no. 21, piliin ang description ng transaction kung ito ay cash sale, installment sale at iba pa.
22 to 28, punan lamang ito kung under installment sale ang inyong transaction. 29A, market value ng land per tax declaration. 29B at 29D, market value ng improvement or building per tax declaration. 29C, zonal value of land na makikita mo sa approved OCS. 30A, gross selling price per DOAS. At 30C, higher between fair market value per BIR versus fair market value per assessor's office. Tandaan na ang fair market value ng improvement from assessor's office ay siya ring fair market value ng improvement ng BIR. Automatic na makocompute ang capital gains tax. Paki-check kung tugma ito sa approved OCS. Click Validate at punan ang mga nakaligtaang line items hanggang sa makatanggap ka ng pop-up message na validation successful. Pagkatapos, pindutin mo naman ang Submit or Final Copy. Lalabas sa screen ang pop-up message na Submit Successful. May matatanggap kang notification sa email mo na kung tawagin ay email confirmation. I-connect na lamang ang iyong PC sa printer at i-click ang print button na makikita sa bandang ibaba. I-attach mo sa printed form na ito ang printout ng email confirmation bago magbayad. BIR Form 1606, ONAT Withholding Tax Return. Narito naman ang guide sa pag-fill out ng BIR Form 1606. Sa profile, detalye naman ng buyer ang ilalagay. Mangyaring punan ang mga sumusunod: TIN of buyer, RDO code of TIN, name of buyer, address of buyer, zip code, telephone or contact number, active email address, at select BIR Form 1606. Sa paglabas ng BIR Form 1606, ito naman ang susunod mong pupunan. 1. Transaction date, which is generally the payment date of the selling price. 2. Click No kapag walang previous payment of taxes or Yes if meron. 4. Click Yes. 7. TIN of seller. 8. RDO code. 10. Name of seller. 12. Address of seller. 13. Piliin kung individual o corporation ang seller. 14. Piliin kung ang buyer ay private o government. 15. Property classification, kung ito ay residential, agricultural, commercial at iba pa. 16. Address ng property na nabili. 16A. RDO code na nakasasakop sa location ng property. 17. Title number, sukat ng ibinentang property, tax declaration number ng lupa, at tax declaration number ng improvement. 18 and 19, sagutin kung yes or no. 20, piliin ang description ng transaction kung ito ay cash sale, installment sale at iba pa. 21 to 26, punan lamang ito kung under installment sale ang inyong transaction. 27A, market value ng land per tax declaration. 27B at 27D, market value ng improvement or building per tax declaration. 27C, zonal value of land na makikita mo sa approved OCS. 28A, gross selling price per DOAS. 28B, higher between fair market value per BIR versus fair market value per assessor's office. Tandaan na ang fair market value ng improvement from assessor's office ay siya ring fair market value ng improvement ng BIR. 29. Sagutin ng yes kung engage in real estate business ang seller. At 31. Piliin ang tax rate na nakalagay sa approved OCS. Automatic na magko-compute ang withholding tax. Paki-check kung tugma ito sa approved OCS. Click Validate at punan ang mga nakaligtaang line items hanggang sa makatanggap ka ng pop-up message na validation successful. Pagkatapos, pindutin mo naman ang Submit or Final Copy. Lalabas sa screen ang pop-up message na Submit Successful.
may matatanggap kang notification sa email mo na kung tawagin ay email confirmation. I-connect na lamang ang iyong PC sa printer at i-click ang print button na makikita sa bandang ibaba. I-attach mo sa printed form na ito ang printout ng email confirmation bago magbayad. BIR Form 2000 OT ONET Documentary Stamp Tax. Narito naman ang guides sa pag-fill out ng BIR Form 2000 OT. Sa profile, detalye ng buyer ang ilalagay. Mangyaring punan ang mga sumusunod: TIN of buyer, RDO code of TIN, name of buyer, address of buyer, zip code, telephone or contact number, active email address, at select BIR Form 2000 OT version 2018. Sa paglabas ng BIR Form 2000 OT, ito naman ang susunod mong pupunan sa page 1. 1. Notarial date of DOAS. 2. Click No kapag walang previous payment of taxes or yes if meron. 3. Piliin ang DO 122. 11. Piliin ang seller. 11A. Name of seller. 11B. TIN of seller. 12. Piliin kung transfer of capital asset o transfer of other than capital asset na tumutukoy sa ordinary asset. At 13. Address ng property na nabili. Sa page 2, ilagay sa Schedule 1A ang mga sumusunod: title number, tax declaration number, location of property, lot or improvement, classification of property, sukat ng ibinentang property, market value per tax declaration, at zonal value per BIR na siyang makikita mo sa approved OCS. Sa Schedule 2, 1A ng page 2, ilalagay mo ang gross selling price. Automatic na pipiliin ng system ang magiging taxable base at makocompute ang documentary stamp tax. Reminder po, kung ang taxable base ay may butal na mababa sa 1,000, kailangan mo itong i-round up to the nearest thousand at maaaring ilagay sa Schedule 2.1c. Halimbawa na lang sa ating sample transaction, ang taxable base ay 582,000 at may butal na 20 pesos. Ni-round up natin ito pa 583,000 pesos. Paki-check sa approved OCS kung tugma ang DST na makocompute. Click Validate at punan ang mga nakaligtaang line items hanggang sa makatanggap ka ng pop-up message na validation successful. Pagkatapos, pindutin mo naman ang Submit or Final Copy. Lalabas sa screen ang pop-up message na Submit Successful. May matatanggap kang notification sa email mo na kung tawagin ay email confirmation. I-connect na lamang ang iyong PC sa printer at i-click ang print button na makikita sa bandang ibaba. I-attach mo sa printed form na ito ang printout ng email confirmation bago magbayad. Reminder, ugaliing i-double check kung tugma ang mga detalye ng ONET forms sa approved OCS. For payment ng mga ONET taxes, maaari ka pong magtungo sa pinakamalapit na authorized agent banks or AABs for over-the-counter payments. Pwede ka ring magbayad online through the available e-payment channels of the BIR. Step 3. Processing of e-car. Kapag naihanda mo na ang mga requirements, bumalik ka sa RDO at kumuha ng queuing number. Kapag tinawag na ang iyong queuing number, mangyaring ipasa ang mga required documents sa ONET Officer of the Day. Makatatanggap ka ng claim slip na nagsasabi kung kailan ka babalik para sa e-car mo. 7 working days ang itinatagal ng processing ng e-car. Matapos ang 7 working days, bumalik sa RDO at i-present ang claim slip mo sa e-car releasing officer. I-release ni officer ang e-car sa iyo at iyo naman itong i-acknowledge. Siguraduhin i-double check ang mga detalye sa iyong e-car at i-accomplish ang BIR survey form. Congratulations! Meron ka ng e-car. Madali lang, diba? Totoo po, napakadali lang.
Yan po ang ating manual na proseso sa pagkuha ng approved OCS at e-car. Maaari ka rin mag-transact online through our e-Onet system. Just go to this website, www.eonet.bir.gov.ph.